Welcome back to DIY. For today's video, another table skirting design ideas. Para sa base natin, meron tayong knife pleats. So, pwede rin box pleats or plain, depende sa inyo. Next naman, hahanapin natin yung center ng ating table. Maglagay tayo ng marking. Ayan. Then, magme-measure tayo ng tigwa 1 inch side by side sa left and right side. Ayan. So, meron tayong 3 markings sa center ng ating table. Next naman, para sa spacing natin, ayan, dyan, mag-measure tayo ng 7.5 inches. 7.5 inches, ayan, at uulitin ulit natin yung tigwa 1 inch na measure sa second set natin, ayan. So, bale, meron tayong 3 marking sa ating second set at 2 inches naman. Ganun rin yung gagawin natin dito sa left side. So, bale, meron tayong 3 set. Left side, center, at right side. Next naman natin gagawin ay mag-insert na tayo ng color sa ating center of the table sa first set natin. So, dun tayo magsisimula. So, yung gamit kong clute ay putol, guys. So, uunahin ko muna yung first clute bago tayo mag-insert sa second clute. So, ipipin lang muna natin yung dulo ng clute natin. Ayan. So, yung gamit kong clute ay half lang siya ng 60 inches width. Hindi siya whole. So, kung paano magpin dito sa ating clute. So, ganyan lang. Itagos mo muna yung pins natin dun sa red na tela. Then, ipin natin sa top cover at ibalik natin sa pulang tela para hindi siya agad natatanggal. So, yun yung technique kung paano magpin. Ang gagawin natin dito ay 3 folds. So, ang size ng folds natin ay 5 inches yung haba. Ayan. Then, dudublihin lang natin para maging single fold. Ayan. So, ipipin lang ulit natin. At gagawa ulit tayo ng another fold. At sa kabilang side naman, dahil putol nga yung clute natin, so idudugtong lang natin yung isa pang clute. So, ipipin lang natin dyan at gagawa ka dyan ng single fold. So, bale, meron tayong 3 folds sa center. Kapag mahaba naman yung tela nyo, so magsisimula ka sa center ng clute, gagawa ng 3 folds. So, ngayon guys, maraming nagtatanong kung ano yung pins yung gagamitin natin. So, pwede yung regular pins lang kasi manipis lang naman siya kasi half lang siya ng 60 inches width. Kapag whole naman na 60 inches width, pwede kayo gumamit ng mahabang pins, yung may beads yung ulo, at pwede rin yung nakatali gamit yung tire wire. Yung madalas nating ginagawa pag gumawa ng mga flower folds. Dito naman sa dulo to dulo, dapat magkapatong yan sila. Dapat walang space or magkadikit lang. Dapat magkapatong para pag buka ng bulaklak ay wala siyang space. So, next naman gagawin na natin dito sa right side. So, ayan, natapos na natin. Tigta 3 folds kada set. So, next naman, sisimulan natin dito sa left side. So, dito, mag-i-space ka lang ng 4 inches kada marking, 4 inches. So, gagawa tayo dyan ng running knife pleats. Ayan. So, ipipin lang natin pa zigzag-zigzag yung gagawin natin dyan para mas mabilis. Dahil nga yung clute natin ay half lang siya ng 60 inches width, yung ginupitan, yung mga himulmul niya. So, tutupiin lang natin ng konti para hindi masira yung clute natin. Ayan. Sa mga bago pa lang dito sa ating video tutorial, i-visit lang yung ating YouTube channel dahil marami kayong mapagpipiliang table skirting design ideas. Pagkatapos natin magawa itong left side, ganun din yung gagawin natin sa right side. Para naman sa ating mga triple fold, so ang yung gagawin natin ay yung signature ko na design na basic rose flower. So, ibubuka lang natin yung pinaka gitna ng triple folds. Pagkatapos, i-roll lang natin yung saktong size lang. Din lagyan natin ng pin sa baba para hindi matanggal yung ni-roll natin. Pagkatapos natin may roll, so yung sobrang clute, i-roll ulit natin paikot dun sa ginawa nating rose buds. Ayan. Then, lagyan ulit natin ng pin sa pinakadulo para hindi matanggal yung pinaka-base ng ating rose flower. At ito na yung magiging itsura ng base ng ating rose flower. Next naman, ibubuka natin yung mga side-to-side folds natin at pagpatungin lang natin yung dulo to dulo. Ayan. So, nagiging rose flower na talaga siya. So, next naman, ganun din yung gagawin natin sa
second set at third set. At ito na, tapos na natin nagawa. Sobrang ganda talaga ng ating flower. Ayan. So next naman, dito naman tayo sa ating mga knife pleats. So, iro-rose fold lang natin. Paslant yung design natin dyan. Pagkatapos natin magawa yung left side, ganun din yung gagawin natin sa right side. At ito na yung kanyang final look. Ayan, sobrang ganda, napakalinis ng color combination, simple at elegante tingnan. Kung ayaw nyo naman nakaslant, pwede naman naka-lower level yung rose fold sa knife pleats natin. Pwede rin naka-isagad sa taas, naka-rose fold on top. So, depende na sa inyo kung anong gusto nyong design. Pwede slant, pwede naka-level yung rose fold, pwede rin naka-rose fold on top. Don't forget to like and subscribe, hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago nating i-upload. Thank you for watching!